Magandang gabi mga kapatid. So muli tayo po ay nasa ating pag-aaral po sa ating Facebook live preaching. Meron pong isang ating pong tagapakinig na nagtatanong po tungkol sa tunay na Diyos. Marami po ang nalilito tungkol po sa Diyos, kung sino siya, at kung sino ang tunay na Diyos, who is the true God. Marami pong maling paniniwala tungkol sa Diyos. Mayroong naniniwala ang Diyos ay ang Ama lamang. May naniniwala ang Diyos ay kung minsan ay nagpapakita bilang Ama, minsan bilang Anak at bilang Espiritu Santo. Pero isang persona lamang ang Diyos. At yun po ay ating bibigyan pansin sa gabing ito. Pag-aaralan po natin. Ito po ay patuloy na serye po ng pag-aaral dahil yun po nag-request ng pag-aaral nito. Napakaraming katanungan at ipinadala sa akin. Pero imbes na sagutin natin kagad yung kanya mga katanungan, nabuti ko na magkaroon tayo ng pag-aaral tungkol sa kung sino ang tunay na Diyos. Ang Diyos ba isang persona lamang o ang Diyos ba'y binubuo ng tatlong persona na pare-parehong nasa kalagayan ng pagka-Diyos at nagkakaisa bilang isang Diyos? So yun po ang ating titignan sa pamamagitan ng pananaliksik at pag-aaral sa banal na kasulatan. So sa ating po mga igsoon, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon, sa ating mga kakabsat, na imbag narabi katakayo amin kakabsat. Dito po sa ating mga kapatid, kaibigan sa Pangasinan, masanto siya labi, at si kayon amin. Dito po sa ating mga katugangan sa Bicol Region, Diyos marahay na banggi sa Indugabos. Diyos mga taga Carabao Island, mayad nga gabi. At dito po sa amin, maya pabing kaya ko nga. At kung kayo po ay Indonesian, Malaysian, salamat malam. So ito nga po ang ating pag-aaralan po sa gabing ito tungkol po sa tinatawag nating pagka-Diyos. Ang video pagka tayo po ay nag-aaral ng isang paksa, ano man po yan, kung ito sa pangreliyon, kung ito sa hagam, o sa politika, o sa larangan po ng justice sa korte, kailangan nating pag-aralan ng mabuti na binibigyan nating pansin ang lahat ng katibayan tungkol sa ating pinag-aaralan. So we should lay all the evidence regarding what we are studying. Kung kakaunti po kung tayo po ay bahagi lamang ng ating pinag-aaralan, yun po yung nagdudulot kuminsan at malimit ng pagkakamali sa ating pagkakaunawa. Ang Diyos, mapapatunayan po natin, ang tinuturo po ng banal na kasulatan ng Diyos ay hindi isang persona lang. Na ang Diyos ay binubuo ng tatlong magkakaibang persona, pero pare-pareho nasa kalagayan ng pagiging Diyos. At sila nagkakaisa bilang isang Diyos. They are unitedly one God, composed of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So pag sinabi nating persons, that means individuals. Ang dalawa lamang po ginagamit ang salitang persona or person. Yan po ay sa Diyos at sa mga tao. Ang isang persona ay mayong damdamin, pakiramdam, kaisipan, at kaalaman na siya umiiral o consciousness. Yung po mga hayop, kumisan, maaaring meron silang damdamin pero wala silang kaisipan. And they do not have consciousness. Hindi nila alam na sila umiiral. So, yun po ang definition ng person. So, sa loob po ng Diyos, pagka-Diyos, may tatlong persona.
na may kaisipan, may damdamin, may pakiramdam at consciousness. At itong tatlong persona na ito ay pareho-pareho nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Yung salitang kalagayan, katulad natin, tayo po nasa kalagayan ng pagiging tao. So mayroon tatlong persona na pareho-pareho nasa kalagayan ng pagiging Diyos at nagkakaisa sila bilang iisang Diyos. Ang isang interesanting salita na ginamit sa English ay yung Godhead. Sa Tagalog, pagka-Diyos. Siguro mas magandang gamitin sa salita Godhood o ang pagka-Diyos. Ito po tatlong talata na ginamit po sa salitang wikang English ang Godhead at sa wikang Tagalog ang pagka-Diyos. Dito po sa Colossians chapter 2 verse 9 ating babasahin na po. Dito po sa Colossians 2:9. Kung meron po kayong Biblia, sumunod lang po kayo. Kung kayo po ay mas komportable sa Tagalog Bible, buksan po niyo ang Biblia niyo. At kayo po ay makisabay sa akin sa pagbabasa. Dito po sa Colossians 2:9, ito ang salitang Grego na theotes. 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 Ito po ay ginasa sa Colossians chapter 2 verse 9. At ang ating babasahin. Ito po ang pagkabasa. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. At saka'y nananaan ang pagka-Diyos ayon sa katawan. Ganyan. Sa Tagalog. More or less. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Sa Godhead dito ay galing sa salitang Grego theotes. Nang ibig sabihin, the state of being God. Ibig sabihin, pinaliliwanag ng ating Panginoon, bagamat siya nagkatawang tao, ay nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Sa Colossians 2:9. Christ is perfect and absolute God. Hindi siya tao lang. At isa pang sa wikang Grego, sinalin po yung salitang Godhead ay Theos. Theos. The deity, the one true God. So, ang tunay na Diyos. Kanya. Ito yung ginamit po sa Acts chapter 17, verse 29. Basahin po natin. 17 verse 29. Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature of the Godhead is like gold or silver or stone, something shaped by art and mass devising. So, the divine nature of Godhead, ibig sabihin, nature, divine nature, the one God. Dahil isa pang salita na ginamit sa Romans chapter 1 verse 20 ay salitang theotes. Theotes. Doon sa una, theotes. Dito naman, theotes. Na sa Romans 1:20, ibig sabihin, ang kalagayan ng pagiging Diyos. The nature of being God. Dito sa Romans chapter 1 verse 20. Ito pong ating mababasa. Sabi dito, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So sa sinasabi ng talata, sa pamagitan ng mga bagay na kanyang nilalang, ay makikita natin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kalagayan bilang Diyos. So yun po salitang Godhead. So ito tumutukoy sa kalagayan ng pagiging Diyos. Dito po sa Biblia, mapapatunayan po natin na ang Diyos ay binubuo ng tatlong magkakaibang persona. Ibig sabihin, ang Ama iba sa Anak, ang Anak iba sa Ama, ang Ama iba sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo iba sa Ama, ang Anak ay iba sa Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ay iba sa Anak. There are three distinct persons who are in the nature of being God, na silang lahat ay nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Nang Diyos ay nagkakaisang Diyos at hindi ito isang persona lang. Yun po ang ating bigyang diin. Pag-aaral po nating mabuti sa banayad at malinaw na paraan.
Dito po sa Deuteronomio, sa ika-6 na kabanata, sa ika-4 na talata. Ating babasahin. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Yun po ay sa ating Tagalog Bible. Sa American Standard Version, kaya hirap pagbigkasin yan para sa akin. Hear, O Israel, Jehovah our God is one Jehovah. Kailangan nating, yung pong salita ay nagpapakilala ng kahulugan o idea. So, kailangan nating malaman ng kahulugan ng bawat salita para maunawaan natin ang isang pangungusap. For instance, ang pangungusap po rito, pakinggan mo Israel, ang Panginoong nating Diyos ay isang Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng salitang Panginoon? Ano bang ibig sabihin ng salitang Diyos? Kung babalik po tayo sa pinanggalingan ng mga salitang ito, tandaan po natin ang ating Biblia ay nahati sa dalawa. Old Testament and New Testament. Bagong tipan, lumang tipan. So, ang Old Testament, ito'y naisulat sa dalawang wika, Hebrews and Aramaic. At ang New Testament ay naisulat sa tinatawag nating Koine Greek, sa salitang Grego. Dito po sa Old Testament, ang salitang Diyos o God ay sinalin po sa salitang Elohim. Ito po ay nasa kalagayan na maramihan. In other words, dito nagpapakita ng isa lang sa sabilang, kundi ito yung nagpapakilala ng marami o plural sa English. Yung salitang Elohim, ang ibig sabihin niyan ay mga Diyos. Yan talaga ibig sabihin sa salitang Elohim. Mga Diyos. O sa salitang English, gods. Hindi God, hindi Diyos, mga Diyos o gods ang ibig sabihin ng salitang Elohim. Para makita natin dito sa Exodus chapter 20 verse 3, ang sabi ng Biblia, huwag kayo magkaroon ng ibang mga Diyos maliban sa akin. Sa English, you shall have no other gods before me. Yung salitang gods ay galing sa salitang Elohim. So makikita natin, ang ginawa ng mga nagsalin, pagka ang salitang Elohim ay ginagamit sa mga Diyos-Diyosan, ito'y sinasalin na gods. Pero pag ito'y sinasalin para sa tumukoy sa tunay na Diyos, ito'y sinasalin nilang singular o God. Pero literally, ito'y galing sa salitang Elohim, nang ibig sabihin ay mga Diyos. So, ang ibig sabihin ng Elohim, dakila, makapangyarihan. So, ibig sabihin, yung mga Diyos-Diyosan ay tinuturing ng mga sumasamba sa kanila na dakila at makapangyarihan. Yan ang ibig sabihin ng salitang Diyos sa wikang Hebreo. Mighty, great. Sabi ko nga, pag ito'y sinasalin upang tumukoy sa tunay na Diyos, ang mga nagsalin, consistently, ito'y sinalin nilang Diyos, singular. Pero ang kahulugan ay marami o mga Diyos. Ang salitang Panginoon, ito po yung galing sa salitang YHWH, o ito'y sinalin na Jehovah sa ibang mga salin, ang ibig sabihin niyan, one who is eternally existing, o siya na palagi nang umiiral. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. He has always existed. Yan ang salitang Panginoon o YHWH o Yahweh o Jehovah sa ibang mga salin. So kung isasalin natin sa literal na paraan ang Deuteronomy chapter 6 verse 4, ito magiging bubunga. Makinig kayo, Israel, ang Panginoon nating mga Diyos ay isang Panginoon. So ito'y nagpapakilala na sila'y isa, hindi sa bilang, kundi isa dahil nagkakaisa. Dahil po natin ng isang one, maraming kahulugan yan. Ang salitang one, kumisa, nangangahulugan, ikaw na una. You're the first. You're the number one.
Kung minsan naman, ito'y nagkakahulugan ng isa sa bilang. O only. Pero kung minsan ang salitang one ay nagkakahulugan ng pagkakaisa. Katulad ng sinasabi, ang Pilipinas ay isang bansa. Pero hindi ito binubuo ng isang tao. Ito ay binubuo ng mahigit kumulang 100 milyon. Pero 100 milyon na yon ay isang bansa. So tayo nagkakaisa bilang isang bansa. Para maunawaan po natin itong one flesh. O number one. Tumingin po tayo sa Genesis chapter 2 verse 24. Dinamit din po sa salitang isa rito. Kung tayo po yung nakikinig at tayo may mga asawa, malo natin maintindihan ito. Dito sa Genesis chapter 2 verse 24, basahin po natin. Ito yung parehong salitang ginamit sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, Jehovah, our God is one Jehovah. So yung salitang one doon ay siya ring one sa Genesis chapter 2 verse 24. At tignan natin. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Sa mga tuwid ng lalaki, iwan ng kanyang ama't ina at makikipisan sa kanyang asama babae at sila magiging isang laman. Tanong. Question. Yung bang mag-asawa, pag ang lalaki at babae, pag sila nag-asawa, sila ba'y nagiging isang tao na lang? Nawawala yung babae, nawawala yung lalaki, at sila nagiging isang tao lang. Ganun ba ang pag-aasawa? Hindi. Yung babae, siya pa rin yung babae, yun ang asama babae, yung lalaki, siya pa rin yung lalaki, pero sila nagkakaisa bilang mag-asawa. So yung kahulugan na yan, siya rin ang kahulugan doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Na ang Panginoon, nating Diyos, ay isang Diyos Panginoon sa kahulugan na sila nagkakaisang Panginoon. Hindi isang persona lang. Dahil kung isang persona lang, hindi sila itong tatlong ito na actually mga Diyos, kung tutuusin, ay hindi pwedeng isang Panginoon sa bilang. Kung nagkakaisa sila bilang isang Panginoon. Patunayan po natin. So ang Biblia ay nagkakaisa, hindi sila naglalaban sa isa't isa. Ganun ang pag-aaral sa Biblia. Hindi natin pinaglalaban ng mga talata, kundi pinagkakaisa natin sila. We harmonize the verses of the scriptures. The scripture, ang katotohanan sa malalak sulatan ay katotohanan. At wala nga namang katotohanan ng lumalaban sa kapwa katotohanan. Palagi sila nagkakaisa bilang katotohanan. Dito po sa Genesis chapter 1 verse 26 at ating basahin. Ano po? Sabi rito, Let us create man in our image and in our likeness. Lalakin natin ang tao sa ating larawan at sa ating wangis. Sino ang kausap ng Diyos? Kung ang Diyos ay nag-iisa, kung ang Diyos ay isang persona lamang, sino ang kausap ng Diyos? Ang kausap ng Diyos ay katulad niya, na kalarawan niya. At ang kausap ng Diyos ay may kapangyarihang maglalang katulad niya. So dito mapapatunayan natin ang Diyos, hindi siya nag-iisa nung siya lumalak. Meron siyang kasama. Sino yung kasama niya? Ang kasama niya ay ang ating Panginoon Jesucristo, hindi pa sa Jesus noon at ang Banal na Espiritu. Siya lang kausap ng Diyos. Dito po sa John chapter 1 verse 1 to 3, mapapatunayan natin na ang ating Panginoon na tinawag na Berbo sa pagkakataon na ito ay kasama ng Ama, ng Diyos. Basahin po natin. Sa simula yung salita, ito po yung bagong salin, ang Biblia 2001, at ito yung maganda kaysa dun sa lumang Biblia. Ang sa simula yung salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. So tanong dito, kung kasama siya ng Diyos, dalawa yun.
Hindi isa yun, dalawa yun, kasama eh. Yung po lumang Tagalog kasi, sumasa Diyos. Hindi na natin ginagamit salitang sumasa Diyos. Kasama ng Diyos. And the word was with God sa English. Kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ito, liwanagin natin. Dalawa ito. Ang Diyos at ang Berbo. Magkasama sila. Ang Diyos at ang salita, magkasama sila. At yung salita ay katulad ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. So kung liliwanagin natin ang ikalawang talata, ang salita na Diyos ay kasama ng Diyos. So ilang Diyos yun? Dalawa yun eh. Magkasama sila, di ba? Ikatlo, ang salita bang ito ay maglalang. Lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, hindi nagawa ng namang bagay na ginawa. Ang sinasabi ng iba, ang kausap ng Diyos ay mga anghel. Tanong, ang mga anghel ba'y naglalalang? Ang mga anghel ba'y nasa larawan ng Diyos? Hindi. So, hindi anghel ang kausap niya. Dito sa Colossians chapter 1, 15 to 16, basahin natin ang tungkol sa ating Panginoon. Ano po? O basahin natin ano? Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Nung nagkatawang taong Panginoon, ang ating Panginoon sa Kristo, kung makikilala mo siya, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang karakter, ang kanyang kapangyarihan, nakita mo ang Diyos. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita kanya. Ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ano yung sabihin no? Siyang nauna sa mga nilalang sapagkat siyang lumalang. Kasi tuloy po natin. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Kaya siyang panganay sapagkat siyang lumalang. Yung pong salitang panganay, kailangan nating liwanagin. Sa ordinaryong kahulugan ng panganay na ginagamit po natin sa pang-araw-araw na pananalita, ang panganay ang unang ipinanganak. Pero hindi palaging ganun ang kahulugan. Dito po sa Exodus chapter 4 verse 22, tinutukay ng Diyos ang bansang Israel. Sabi niyang Diyos, then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn. Ibig sabihin, siyang panganay ng lahat ng mga bansa, siyang nauna sa lahat ng mga bansa. Hindi totoo yun. Dahil ang bansang Israel ay pinanganak sa lupain ng Ehipto. So mas naunang bansang Ehipto sa Israel. Pero bakit sinabi ng Diyos na siyang panganay ng Diyos? Dahil ang salitang panganay ay nangangahulugan ng pagkamataas. Preeminence. Pagkamataas. Bakit Bakit panganay ang bansang Israel? Paliwanag natin sa mismo sa Biblia magpapaliwanag. Exodus chapter 19 verse 5 verse 6. Sayin po natin. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be special treasure to me above all people, and for all the earth is mine. You'll be above all people. So ibig sabihin, ang bansang Israel ay pangalan ng Diyos sapagkat siya'y mataas sa lahat ng mga bansa. So sa ganitong paraan, ang ating Panginoon ay tinatag na panganay sa lahat ng mga nilalang sapagkat siya'y mas mataas kaysa sa mga nilalang, baka sapagkat siyang lumalang. Ipinalawanag po sa 16 na talata. Sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. Maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o may mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Eh ganun din naman sinabi sa John chapter 1 verse 3, di ba? Lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, hindi nagawa ng mga bagay na ginawa. So in other words, kahit nandun ang Ama, kung wala ang ating Panginoon, walang magagawa. Sapagkat siya gumawa. Ang Ama nagsalita, siyang gumawa. Ito po ay mahihalin tulad natin sa paggawa ng isang gusali. Maraming mga tao involved sa paggawa ng gusali.
Sasabihin ng architect, akong gawa niya. Pero sasabihin naman ng engineer, akong gawa niya. Sasabihin ng carpenter, akong gawa niyan, kanya. So meron kahulugan na sila yung lahat ay gawa. Ang architect siyang gawa sapagkat siya nagplano dyan. Ang inyero, siyang gumuhit ng struktura ng gusali. At ang carpenter talaga siya pumukpok. So ganun din po rito. Nagkakatulungan sila, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Paano naman po ang Espiritu Santo? Siya rin po ba'y lumalalang? Naglalalang po ba siya? Opo, basahin natin. Yung sinusugo ang Espiritu, sila'y nalikha. At yung binabago ang balat ng lupa. So, sinugo yung Espiritu Santo at sila'y nalalang. So, yung Espiritu Santo ay may kapangyarihan maglala. Katulad ng Ama, katulad ng Anak, at katulad ng Ama at ang Anak. So, Espiritu Santo, katulad ng Ama at ang Anak, meron siyang kapangyarihan maglalang. So, dito makikita natin tatlong persona. Ang Diyos o ang Ama, ang ating Panginoon Kristo, at ang Banal na Espiritu. Ito po makita natin. Kahit po sa Old Testament, meron ng pahiwatig sa mga persona ng Diyos. Sino yung bumubuo sa Diyos? Dito po sa Isaiah, chapter 48, verse 12 to 16, tingnan po natin, sino ba nagsasalita dito? Ang nagsasalita dito, ang Diyos. Basahin natin. Pumunta tayo sa English. Ano po? Sa Isaiah chapter 48. Basahin natin. Nagsasalita rito ang Diyos eh. Verse 12, kanya, Listen to me, O Jacob and Israel, my called. I am He. I am the first. I am also the last. Sabi niya. So sabi niya, I am the first. I am He. I am the first. I am also the last. Sino yun? So yung sinasabing una at huli. Yun po yung walang iba kundi ang Diyos. Isang Diyos lang pong gumagamit ng mga bagay na ganoon, mga kapatid. Siya po ang Diyos. Siyang tunay na Diyos. Pag sinabing una at ang huli, first and the last, yan ang Diyos. Dahil siyang lumalang, kaya siyang una. Pag sinabi natin ganon, siya ay tumutukoy po yan sa tunay na Diyos. Wala nang iba. Kasi may atwid, ang nagsasalita rito ay ang Diyos. Ang Diyos, mga kapatid. Siya ang nagsasalita. So, nagsasalita ang Diyos. Tuloy po natin. Listen to me, Jacob. And Israel, my called, I am He, I am the first, I am also the last. Sabi niya, I am the first, I am also the last. Sabi ng Panginoon. Ano po? Indeed, my hand has laid the foundation of the earth. So siyang lumala. So ito ang Diyos. My right hand has stretched out the heavens. And when I call to them, they stand up together. May kapangyarihan sa kalikasan kanya. So, yun ang nagsasalita. Kaya alam makikita natin. Ito nagsasalitang ito, nagpatuloy sa pagsasalita sa verse 16. Come near to me, hear this. I have not spoken in secret from the beginning. From the time that it was, I was there. And now the Lord God and His Spirit have sent me. Pansinin natin. Ang nagsasalita ay ang Diyos. Tandaan po natin na po. Ang nagsasalita ay ang Diyos. Pero ito nagsasalitang ito ay sinugo ng Diyos at ng kanyang Espiritu niya. Tingnan nyo, yun ang makikita natin. Ang nagsasalita ay ang Diyos. Dito po sa Isaiah chapter 44 verse 6. Yung salitang ako una at ang huli, iyan ang Diyos. Tingnan nyo. Sa Isaiah 44 verse 6, ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon na magbo, ako ang una at ang huli at liban sa akin ay walang Diyos. So, ang nagsasalita rito sa Isaiah chapter 48, 12 to 16 ay ang Diyos. Basahin natin sa Tagalog. Makinig ka sa akin, o Jacob at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. So, nagsasalita ang Diyos.
Ang aking kamay ang siyang naglagay ng pundasyon ng lupa, at ang aking kanan ang siyang nagladlad ng mga langit. Kapag ako'y tumatawag sa kanila, sila nagsisitayong magkakasama. Kayo nang magtipon, kayong lahat, at pakinggan ninyo. Sino sa kanila nagpahayag ng mga bagay nito? Minamahal siya ng Panginoon. Kanyang tutuparin ang kanyang mabuting anghel sa Babylonia, at ang kanyang kamay maging laban sa mga Kaldeo. Ako ay nagsalita. Aking tinawag siya, aking dinala siya, at ang kanyang pagtatagumpay ng mga lakad niya. Ito'y tungkol kay Cyrus. Ano po? Sa verse 16, kayo lumapit sa akin, pakinggan ninyo ito. Nagsasalita pa rin ng Diyos. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon nangyari, ito'y naroon na ako. At ngayon sinugo ko ng Panginoong Diyos at ang kanyang Espiritu. Salisigin natin yung mga talata. Ang nagsasalita ay ang Diyos. Siyang nagladlad ng pundasyon ng lupa. So siya'y lumala. Ito nagsasalitang Diyos ay sinugo ng Diyos at ng kanyang banal na Espiritu. So ito nagpapakilala sa atin, ilan yan. At least doon sa talata yung dalawang binanggit ng Diyos. Yung nagsasalita at yung nagsugo. Pero malalaman natin later on, Espiritu Santo na Diyos. Sila po yung nasa kalagayan ng pagiging Diyos. So tatlo ito. Yung nagsasalita na Diyos, yung nagsugo na Diyos, at ng kanyang Espiritu. Tatlo sila. So hindi isang personang Diyos. Number one, ay patunayan natin, yung lumalang, hindi nag-iisa. Tatlo silang lumalang. At nagkakaisa sa paglalala. At gayon din po sa talatang binanggit natin sa Isaiah 48 verse 12 to 16. Tatlo ito Diyos na nagsasalita at sinugo siya ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. Sumaliksik pa tayo sa Zechariah chapter 2, 10 to 11. Pasahin po natin. Umawit ka at magalak, o anak na babae ng Zion, sapagkat narito ako'y dumarating at ako'y maninira sa gitna mo, sabi ng Panginoon. So, sino nagsasalita? Ang Panginoon. Maraming bansa ang sasama sa Panginoon sa araw na yon at magiging aking bayan. Ako'y maninira sa gitna mo at yung malalaman ng Panginoon na magbuong siya nagsugo sa akin sa iyo. Sino natin? Sino nagsasalita? Ang Panginoon. Sino nagsugo sa Kanya? Ang Panginoon na mahugbo. Ilan yun? Dalawa yan, hindi ba? At least dalawa yan. Yung Panginoon nagsasalita at yung Panginoong Diyos na mahugbo. Yung nagsugo, doon sa Panginoon nagsasalita. So dito isang talata, nagpakita may dalang Panginoon. So yung salita sa Deuteronomy, chapter 6 verse 4, ay hindi yung salita isang Panginoon doon, ay hindi literal na isang Panginoon. Sapagkat dito makikita na may dalang Panginoon dito. Yung nagsasalitang Panginoon at yung nagsugong Panginoon. Tuloy pa natin. Dito pa sa Zechariah chapter 10 verse 12. Palalakasin ko sila sa Panginoon at sila lalakad sa kanyang pangalan, sabi ng Panginoon. Yung Panginoon na nagsasalita, palalakasin niya ang bansang Israel sa pangalan ng Panginoon. So, dalawang Panginoon yun, di ba? So, paano ay nangyari na ang Diyos ay isang persona lang? So, dito makikita po natin, hindi isang personang Diyos. Ang Diyos ay binubuo ng higit sa isang persona. Yun ang ipinaliwanag sa Old Testament. Pumunta po tayo sa New Testament sapagkat ito ang kabuuan ng katotohanan ng Diyos. Sa Matthew chapter 28 verse 19, ang sabi ng Panginoon, bautismo mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tandaan natin, isa lang ang pangalan nila. Yung salitang pangalan ay isahan lang yun. Ito is singular. At taglay ng tatlo, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yung po salitang pangalan ay ibig sabihin ng authority. So mayroon silang isang kapangyarihan. Nagkakaisang kailang kapangyarihan. O otoridad. Bautismo sila sa otoridad ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sinto yung nagpapakilala ng Ama, Anak, nagkakapantay sapagkat isang kailang otoridad. Di ba? Pangalawa, bawat isa sa mga ito, ang Ama, ang Anak, Espiritu Santo, na tawag na Diyos.
So, bakit ka tatawagin Diyos kung di ka Diyos? Paano ka tatawagin tao kung di ka tao? Natuloy po natin. Si Kristo po ay Diyos. Sa Colossians, sa John chapter 1, verses 1 to 3 at verse 14. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, hindi ginawa namang bagay na ginawa. Sino yung salitang yun? Yung ba yung ordinaryong salita lamang? O ibang klaseng salita? Sa 14 na talata, lumundag po tayo. At naging taong salita. At tumahang kasama natin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng tayong ama ng Diyos, tayong anak ng Ama, puspos ng biyaya at kapangyarihan. Doon po sa New American Standard Bible, 1995, itong salin niya. No one has seen God at any time. The only begotten God, who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Ano sabi sa ating Panginoon? The only begotten God. Ang tanging Diyos na nagkatawang tao, yan ang ibig sabihin. No? Doon po sa English Standard Version, 2016, no one has ever seen God, the only God, which at the Father's side, He has made Him known. So tinawag nito ang ating Panginoon, the only God. Ay, sa alin po ng English Standard Version. So maliwanag dyan, ang ating Panginoon ay Diyos. Hindi lang po yan. Ang mismong Ama, tinawag niya ang ating Panginoon na Diyos. Dito po sa Hebrews chapter 1, nagsasalita dyan na yung Ama. Tungkol sa kanyang anak ay kanyang sinabi. So kung tungkol sa kanyang anak, sino nagsasalita? Hindi ang Ama. Anong sabi ng Ama tungkol sa ating Panginoon? Dito sa Hebrews chapter 1 verse 8, at hanggang dito po sa 11 talata. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakilanman. Minto tayo ito. Tinawag ng Ama ang anak ng Diyos. Ang Ama ba'y sinungaling? Hindi maaaring magsinungaling ang Ama sapagkat si Diyos. Pero sinabi niya ang kanyang anak, tinawag niya ang kanyang anak na Diyos. Ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Iniibig mong katwiran at kinapuotan ng kasamaan, kaya ang Diyos mo, ay binuhusan ka ng langis na kagalakang higit pa sa iyong kasamahan. At ikaw, Panginoon, siya'y tinawag ng Panginoon ng Ama. Ikaw, Panginoon, ng pasimulay nilagay mo ang saligan ng lupa. So ito'y nagsasalita sa Isaiah chapter 48 verse 12, di ba? Ako naglagay ng saligan ng lupa kanya. Ang mga langit ay ang mga gawa ng iyong kamay. Sila'y mapaparam, subalit ikaw ay mananatili. At silang lahat ay malulumang gaya ng kasuotan, gaya ng isang balabal, sila iyong ilululon, at gaya ng damit, sila ay mapapalitan. Ngunit ikaw pa rin. At ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. So ito isang walang hanggang Diyos. Sabihin, lahat ng itong mga bagay na ito, mawawala pa ikaw, doon pa rin. At hindi ka magbabago. Ikaw pa rin ang Diyos kanya. So tinawag ng Ama ang anak na Diyos. So dito pa, sa Romans chapter 9, verse 5, maraming talata. Pero sapat na ito babasahin natin. Na sa kanilang mga magulang, tumutukoy po sa bansang Israel, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. So si Kristo, si Jesus, ay tao. Siya nagkataong tao, ayon sa laman. Na siyang lalo sa lahat. Diyos na malwalhati magpakailanman siya naman. So higit sa lahat, siya'y Diyos na malwalhati magpakailanman. So ating Panginoon ay tao. Siya nagkataong tao, so siya'y tao. Pero higit pa sa kanyang pagkatao, siya'y lalong higit sa lahat ay Diyos na malwalhati magpakailanman. So siya'y tao at Diyos. Sinasabi ng Romans chapter 9 verse 5. Sa John chapter 20 verse 28, sabagot si Thomas at kanyang sinabi, Panginoon ko, Diyos ko, anong tawag niya sa ating Panginoon?
Anong tawag niya kay Jesus? Nakausap niya, Panginoon at Diyos ko. Kung nagkamali si Thomas, dapat ay pinagalitan siya ng Diyos. Pinagalitan siya ng ating Panginoon. Oy, Thomas, nagkakamali ka. Hindi ako Panginoon, hindi rin ako Diyos. Hindi sinabi yan, di ba? Hindi pinagalitan si Thomas, tinanggap niya yun. The Titus chapter 2 verse 3, looking for the blessed hope of Titus chapter 2 verse 13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Anong tawag sa ating Panginoon? Great God and Savior. Kung ako po'y hindi po sa pagmayayabang po. Ako po'y nakapag-aaral ng English grammar. Yung po salitang great God and Savior, ito yung mga nouns. Pero sa pagkakataon na ito, sila'y gumagawa bilang naglalarawan. Sino ba si Jesucristo? Siya ang dakilang Diyos at tagapagligtas. So ang ating Panginoon tinawag na dakilang Diyos at tagapagligtas, who gave Himself for us. Sino ba nagbigay ng sarili sa atin? Ang Ama ba o ang ating Panginoon? So ito tumutukoy sa ating Panginoon, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works. Yung binasa natin sa Colossians 2:9, at siya kanya'y nananaan ng kapuspusan ng pagka-Diyos ayon sa laman. So nung kahit tao ng ating Panginoon, nasa kanyang kapuspusan ng pagka-Diyos. Ngayon, Espiritu Santo naman. Dito po sa Acts chapter 5, 3 and 4, ang Espiritu Santo ay tinawag na Diyos. Basahin po natin. Dati po sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinaspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy na nanatili pa, hindi baga yaoy na nanatiling iyong sarili? At nang may pagbili na, hindi baga nasa iyong kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang mga bagay nito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Doon sa unang talata, sabi niya, bakit nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Hindi niya sinabi bakit nagsinungaling ka sa Ama at sa Anak. Specifically, sabi niya, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Sa sumunod na talata, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Kung nagsinungaling sa Espiritu Santo, at sabi niya nagsinungaling ka sa Diyos, nangangahulugan ng Espiritu Santo Diyos. Di ba? So, tinawag nito ang Espiritu Santo na Diyos. So, ang makikita po natin, para hindi po tayo malilito, ang Ama, hindi siya ang Anak. Ang Anak, hindi siya ang Ama. Ang Espiritu Santo, hindi siya ang Ama. Ang Ama, hindi siyang Espiritu Santo. Ang Anak, hindi siyang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, hindi rin siyang Anak. Pero itong tatlong ito ang nagkakaisang Diyos. Ang tatlong ito, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, ang siyang nagkakaisang Diyos. Yan ang bumubuo sa Diyos, yung tatlong yon. Hindi lamang Ama, hindi lamang Anak, hindi lamang Espiritu Santo, kundi yung tatlong yon ang nagkakaisa bilang isang Diyos. Sabi nga natin, ang Ama, hindi siya ang Anak. Tingnan po natin sa 1 John chapter 4, dito po sa verse 14, ating mamasahin, mga kapatid. Ito. And we have seen and testify that the Father has sent the Son as Savior of the world. Kung sinugo ng Ama ang kanyang anak, so yung Ama hindi siyang anak, di ba? Hindi naman po natin pwedeng suguin ang ating sarili. So sinugo niyang anak. So, ang anak hindi siyang Ama at ang Ama hindi siyang anak. Dito po sa 2 John verse 3, ating basahin naman. Ito ang ating mababasa. Grace, mercy, and peace will be with you from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. So ang ating Panginoon tinawag na anak ng Ama. So hindi siya ang Ama. Hindi maaari na anak ay siya rin ng Ama. Hindi, wala pong ganoon. Di ba? Ang Ama, hindi rin siyang Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat dito po sa John chapter 15 verse 26 at ating
pagtutungayan at ating babasahin. Ito po ang ating mababasa. But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, will testify of me. So, ang Espiritu Santo galing sa Ama. So, sinugo ng Ama. So, Espiritu Santo hindi ang Ama, at ang Ama hindi Espiritu Santo. Ngayon din, ang Espiritu Santo hindi siya ang anak. Na dito rin po sa binasa natin, but when the Helper comes, John chapter 15, verse 26, but when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of me. So, sinugo ng ating Panginoon. So, kung sinugo ng Panginoon, kung Espiritu Santo sinugo ng Panginoon, hindi maaari ng anak ng Panginoon. Pero pasinin po natin, itong tatlong ito ay tinatawag na Diyos. Ang Ama ay tinatawag na Diyos. Dito sa Jude, verse 1. Basahin po natin. Jude, verse 1. Christ, the bondservant of Jesus Christ and brother of James, to those who are called, sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ. So, God the Father. So, ang Ama ay tinatawag na Diyos. Ang Anak ay tinatawag na Diyos. Ulitin natin ng Hebrews chapter 1, verse 8, dahil ito'y mabigat sapagkat na tumawag na Diyos sa Kanya ay ang mismong Ama. God the Father called His Son God. Hebrews 1:8, basahin natin. But to the Son, He says, your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. So, ang anak ay tinawag na Diyos. O si Diyos. At ang Espiritu Santo, sa Acts 5:24, binasa na po natin kanina, ay tinawag na Diyos. So, kung ang Ama ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos, at ang anak ay Diyos, pero ang Ama iba sa Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo iba sa anak, at ang anak iba sa Ama, so sila nagkakaisang Diyos. They are the united in one God. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sila ang tunay na Diyos na nagkakaisa. Sabi nga, there is a plurality of beings in the Godhead. Hindi po isang persona ng Diyos. Ulitin natin, ang Anak, Espiritu Santo, at ang Ama, yan ang Diyos. Yan ang Diyos na wala ng iba. In other words, kung Ama lang, wala siya magagawa. Kung Anak lang, wala siya magagawa. Sila lahat ay sila'y pare-parang gumagawa. Nagkakaisa sila bilang Diyos. Isa sila sa pagkakaayon. They agree. One in agreement. One in purpose. In action. Makita na sa paglalala, nagkakaisa sila. Sa pagliligtas sa atin, nagkakaisa sila. Yung bautismo ay ipinagutos sa pangalang tatlo. Sa pangalang Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So itong tatlong ito ang bumubuo sa tunay na Diyos. Yung tatlong ito comprise the only God. They are united as the only God. Wala nang ibang Diyos maliban sa tatlong ito na nagkakaisa bilang isang Diyos. Dito sa Isaiah chapter 43 verse 10. Isa nga dito yung iba Ay, tignan mo, isa lang palang Diyos. Oo nga, isa lang. Isa nga ang Diyos. Sino yun? Siya yung bang Ama? Siya bang Anak? Siya yung Espiritu? O silang tatlo ang tanging Diyos. Sila nagkakaisa bilang isang Diyos. Dito po sa Isaiah chapter 43 verse 10. You are my witnesses, says the Lord. Ito yung YSWH. And my servant, whom I have chosen, that you may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, nor shall there be after me. Sabi naman Jehovah's Witnesses, ang ating Panginoon ay nilalang ng Ama. At ang Panginoon daw ay isang mas maliit na Diyos. Pero sabi mismo ng Diyos, wala na ibang Diyos na malalang pagkatapos ko Kanya. Hindi totoo yun dahil kasama na ng Panginoon, ng Ama, mula po nung simula.
Di ba? So sa Isaiah 45 verse 5, basahin po natin. Ito po ang ating mababasa. I am the Lord, and there is no other. There is no God besides me. I will gird you, though you have not known me. I am the Lord, ating liliwanagin. Ako palagi nang umiiral at wala nang iba. Ganyan. At ako makapangyarihan, at wala nang ibang makapangyarihan, maliban sa akin, yan ang kahulugan ng mga salita. There is no God besides me. Who is that God? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Unitedly one God. So, hindi isang persona ang pagka-Diyos. So, ito po ang ating paliwanag sa tunay na Diyos. Ito ang paliwanag ng Biblia. Ito ang tinuturo ng Biblia. Kapag ka po hindi iba itong ganitong kaisipan mo, marami kang problema. Marami kang bagay na hindi masasagot. Kaya maraming ikaw ay maguguluhan. Pero kung ito, ang katotohanan, walang kaguluhan. Sapagkat ang anak ay tinatawag ng Diyos. So, what's the problem? Sapagkat si Diyos. Ang ama ay tinatawag ng Diyos sapagkat si Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos sapagkat si Diyos. At sila nagkakaisang Diyos. Sana po nakita niyo yung itinuturo ng Biblia. Nagkakaisang Diyos, hindi isang personang Diyos. Hindi po natin makikita yon sa Biblia kahit minsan, mga kapatid. Wala po tayong mababasang ganoon sa banal na kasulatan. Ano po? Sana po ay titignan ko lang po kung may mga katanungan. Ano po? Pero ito pong nag-request ng pag-aaral. Napakarami ang katanungan. Kaya lang nagbigay tayo ng isang panimulang pag-aaral para sa kanyang pananaliksik, maaaring matulungan siya at maibsan o masagot na yung kanyang mga katanungan. Pero kung hindi pa rin masasagot ang mga katanungan niya, tayo po naman ay handang sagutin yung kanyang mga katanungan. Ano po? Marami pong katanungan yung nagtanong. At nagpapasalamat po tayo sa kanyang espiritu ng pagnanasang matuto po. Ano po? Marami po kasing verses sa Bible na nagpapatunay na may ama nga si Jesus. Ito yan. Sapagkat siya nagkatawang tao. Pero bago siya nagkatawang tao, hindi niya ama ang ama. Magpapatunayan po natin yun. Ito binagbisa ng verses, Matthew chapter 17, Acts chapter 5 verse 36, Acts chapter 5 verse 31, 1 Timothy chapter 2 verse 5, Ephesians chapter 1, dami niya. Chapter 1, 20-22, Philippians chapter 2, 9-11. Hindi tayo tumututol doon na si Jesus ay may tinawag na ama. Bakit? Sapagkat siya nagkatawang tao. Dito po babalik po tayo sa Samuel, ano po? Sa 2 Samuel, sa Old Testament. Ano po mga kapatid? Sa Old Testament, papalitan ko po ang aking. Ito, sa Old Testament, yung katanungan po ng kapatid, ano po, nagtatanong. Sa 2 Samuel chapter 7, ito basahin po natin. Ano po. Ito si David po ay kausap ng Diyos. Ano po? Si kausap ng Diyos. Dito sa verse 12, 2 Samuel chapter 7 verse 12, hanggang dito po sa ikalabing lima. Ano po? Ito basahin natin. Kapag ang iyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, aking ibabaon ng iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Siya'y magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at ang aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama. Tandaan natin, ako'y magiging kanyang ama. So, hindi niya anak ito dati. Magiging ama niya. At siya magiging aking anak. Kapag siya gumawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamahal ng mga tao at ng pagampas ng mga anak ng mga tao. Ibig sabihin, nagpapakilala siya'y kanyang anak. Katulad ng sino mga ama na may anak. Pag nagkamali, papaluin ang kanya. Ngunit hindi ko aalisin sa kanyang aking tapat na pag-ibig, gaya ng aking pagkalis ito kay Saul na aking inalis
sa iyong harapan. Kanino? Sino ito? Sino yung taong ito? Sino itong tao? Sino yung tinutukoy ng Ama rito na maggagawin niyang kanyang anak? Dito po, bumunta tayo sa kanyang katuparan, no? Sa tinatawag na fulfillment sa aklat na manggawa, mga tagapakinig, sa chapter 2, ano po? At ito po ay napakaliwanag kung atin pong titignan, ano, mga kapatid, mga kaibigan, na nakikinig po sa ating pag-aaral. Ano po? Ito, basahin natin. Ano po? Sa Gawa, chapter 2, verse 29. At sumusunod, mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa iyo tungkol sa patriarkang si David. Siya rin namatay, tinibing, at nasa atin ang kanyang libigan hanggang sa araw na ito. Yamang sa isang propeta at nalalaman niya nangako ang Diyos sa kanya na isa sa kanyang mga inapo ilululok niya sa kanyang trono. Yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, na ang kanyang mga katawan ay nakita ng kamulukan. Ang siyang asis na ito'y muling binuhay ng Diyos. At tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos, tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu, ibinuhos niya ito na parang nakikita at narinig ninyo kanya. So ito yung sinabing pangako ng Diyos kay David doon sa 2 Samuel chapter 7 verse 11 hanggang verse 14. So mga kapatid, ang ating Panginoon at ang kanyang ama, nung simula, hindi sila mag-ama. Naging anak lamang niya ang ating Panginoon na nagkatawang tao. So yun makikita natin mga kapatid. Kaya meron siyang ama dahil siya ay nagkatawang tao. Tandaan po natin yung mga kapatid. Pero bago yung relasyon na yon, sila magkapantay bilang Diyos. Ito po sinasabi sa John chapter 17. Ano po? Basahin natin. John chapter 17. Nagsasalita po ang Panginoon at kausap ang kanyang ama. Sabi dito sa verse 1, Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son also may glorify you. As you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have chosen, have sent. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Ipinakilala ng Panginoon ng kanyang ama bilang tunay na Diyos. Kaya sabi niya nga, ipakilala mo ako ngayon kung sino ako kanya. Yung kalalatian na kasama, na taglay ko kasama kita bago pa lang isang libutan. Ano ba ang Panginoon bago siya nagkatawang tao? Di ba sa Diyos? John chapter 1. Nagsimula yung berbo at ang berbo ay kasama ng Diyos at ang berbo ay Diyos. Nang pasimula ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Yun ang kalalatian ng ating Panginoon. Si Diyos. Nagkatawang tao lang siya. Kaya ngayon, ilalatian mo rin ako kanya. Inuutusan niya ang kanyang ama. Hindi lahat kita kanya. Natapos ko na yun. Ako naman ang lalatihan mo kanya. So, tignan niyo yung mga makikita nating pananalita doon. So, kung tayo po ay ito po, mayroon pong tanong dito si Terji nga. If we commit iniquity, ito po hindi magkakasalang Panginoon. Inilalarawan lang ng Ama sa pagkakataon na yon na si kanyang anak. Katulad lamang ng anak ng sino man na kapag nagkamali ay papaluin siya. In other words, sinasabi ng Ama na itong susuguin niya ng ating Panginoon ay anak niya. Susunod siya sa kanya, ibig sabihin. Katulad ng sino mang anak. Yun ang sinasabi niya. Pero actually, literally, hindi naman nagkasala ang ating Panginoon. Yun po ay kailangan nating liwanagin in harmony with
1 Peter chapter 2, basahin natin. Ito po makikita natin sa 1 Peter chapter 2. Ano po? Sabi niya rito, verse 20, hindi ko nagkakamali. Chapter 1 yata yan. Dito sinasabi, hindi siya nagkasala, mga kapatid. Tingnan ko lang po ano po. Kung ito nga po yung naisip kong talata o baka nalimutan ko yung talata. Ito po, sa verse 21 pala. Ano po? For to this you are called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. So yung pananalita ng Ama sa talata sa 2 Samuel 7:14, pinapakilala lamang niya, talagang siya aking anak niya. Ako'y talagang kanyang ama. So katulad lang na sino mang anak, pag nagkasala siya, papaluin ko sa kanya. Hindi lang ibig niya sabihin. Pero actually, hindi naman talaga nagkasala ng ating Panginoon. Hindi siya nagtakpuan ng anumang pagkakasala. Maraming salamat kay Mr. Jing sa kanyang katanungan. At meron din pong talata na si Jesus mismo nangungusap na siya tao po, sapagkat siya nagkatuwang tao. Nabasa natin sa John chapter 1 verse 1 say Diyos. Sa verse 14 siya nagkatawang tao kanya. So siya naging tao katulad natin sa lahat ng bagay. Kaya siyempre tatawagin niya sarili ng tao sapagkat itong panahon na yan siya nasa kalagayang tao. Hindi siya paniniwala ng actually, hindi nga siya pinaniniwalaan ng mga tao. Pag sinasabi niya ako anak ng Diyos, kanya eh. Sapagkat si tao. Hindi masabi ng mga Hudyo, bakit ka kanya na tao nakikipagpantay ka sa Diyos, kanya? Sapagkat tinawag niya sarili niya anak ng Diyos. So dahil siya tao, so tinatawag niya siya tao. Dahil siya tao. Hindi siya nagsisinungaling, di ba? Sapagkat siya tao. So lahat ng talatang sinasabing si Kristo ay Jesus ay tao, totoo yun. Sapagkat bago siya nagkatawang tao, siya nasa langit. Nasa kanya, nasa kalalatian siya ng pagka-Diyos. At siya nagpakumbaba at nagkitulad sa atin. Yung po sinasa Philippians chapter 2. Basahin po natin. Philippians chapter 2. At yan pong pagtatanong sa isang mangangaral, hindi po kasalanan yan. Hindi ko po alam bakit yung ibang mga mangangaral pinagbabawal nila magtanong ang mga kaanib sa kanila. Bakit naman? Nagkasala ba yung mga nagtanong? Nagkasala ba yung bating na nagtanong sa kay Felipe? Kanino bang tao tinutukoy ito? Sa kanya bang sarili o sa limang iba? Nagtanong siya, hindi mo ba? Nagkasala ba sa Acts chapter 2 yung mga nagtanong? Anong gagawin namin kanila? Nagtanong sila eh. Marami nagtanong sa Biblia. Nagkasala ba sila sa kanilang pagtatanong? Hindi. Ang pagtatanong po ay nangangahulugan ng interest na malaman mo isang bagay na hindi mo alam. Baka naman itong mga na ito, isip nila sila ay mas mataas sa kanilang mga kaanib kaya hindi pwede magtanong. Saan yung nakuha yung idea na yun? Wala namang mataas sa atin. Ang pinakamataas ay si Kristo. Wala nang iba. Dito po sa Philippians chapter 2. Dito po sa verse, mas maganda basahin natin sa Tagalog ano po. Bagay siya sa English kasi kung minsan Philippians chapter 2 na po sa Tagalog. Buti na lang, meron tayo ano rito. Sa iTech na yung mga ano ngayon. Eh. Sa Philippians chapter 2 na po. Philippians chapter 2 verse 5. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus na naman, na si bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. So, ang Diyos at siya'y pantay. Pero di binawang dahilan niyo para hindi siya sumunod. Kung dinubaran niya kanyang sarili at kinuwang ang kanyang alipin at naging katulad ng tao. At palibasin na natagpuan sa anyo ng tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili. Tingnan natin itong dalawang salita na ito. Kung siya'y nasin ng Diyos, sabay Diyos. Oo. Kung sabay nasin yun ng tao, sabay tao. Oo, bakit yung iba sabi na
anyo lang ng Diyos yan, hindi naman sa Diyos, anyo lang, hindi sa tao. Kasi anyo lang ng tao binanggit dito. Pero kung siya anyo ng tao, siya tao. Nung sinasa niyang Diyos, ano siya? Hindi Diyos din. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunod hanggang sa kamatayan. Ito ang dahilan ba't sinasabi niyang Ama ay higit na dakila kaysa sa akin. Sapagkat sa panahon na sinabi niya, siya nagpakumbaba. At siya sumunod sa kanyang Ama. Sapagkat siya naging anak ng Ama. Yun ang sinasabi dito sa 2 Samuel chapter 7, di ba? Kaya sabi niya ang Ama ay dakila kaysa sa akin. Pinakikilala niya ang Ama ay Diyos, tunay na Diyos. Maging sa kamatayan man sa krus, kaya siya naman itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan si Kristo ay lumuhod ang bawat tuhod at sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesus Kristo ay Panginoon, siya'y kalululhati ng Diyos Ama. So dito sinasamba siya. Hindi ba sinasamba lang ang Diyos? Naalala niya si Pedro nang lumuhod si Cornelius, huwag mong gawin niya sapagkat ako'y tao rin kanya. Huwag mong sambahin ganyan. So dito makikita natin kung bakit sinasabi niya siya'y dakila kaysa sa akin kanya, di ba? Yung nga po tanong ng nagtatanong, John 14 verse 28, ay nangusap na mayroong Diyos na mahigit sa, of course, siya nagpangbaba. Kung siya nagpangbaba, di yung Ama sa langit ay masigit sa kanya, sapagkat siya nagpangbaba. Voluntarily siya nagpangbaba. At sinasabi niya, voluntarily mahigit kaysa sa akin kanya. Hindi mahirap maintindihan niyo. Pag nakita natin ang tunay na kalagayan ng pagka-Diyos, makikita po natin ang kasagutan na ito. Sa mga kapatid po ba mayroong Diyos na at mayroong Panginoon, ang Diyos at Panginoon? Hindi. Ang Diyos ay Panginoon at ang Panginoon ay Diyos. Kaya tawagin na may isang Diyos at may isang Panginoon, ibig sabihin, may isang Diyos na Ama at isang Diyos na Panginoon. Ganyan. Paano yun? Sapagkat sa panahon na ito, sino ang Panginoon? Bakit tinatawag ng Panginoon si Kristo sa panahon na ito? Sapagkat nasa kanyang lahat ng kapangyarihan. So siyang Panginoon. Sa larangan ng kaligtasan, ang Ama at ang Espiritu Santo wala silang kapangyarihan, ang nasa kapangyarihan sa ating Panginoon. Ibinigay sa kanya ang buong kapamahalaan. Ibinigay siyang buong otoridad, di ba? So siyang Panginoon. Hindi mahirap maintindihan, di ba? So, ang Diyos ba't Panginoon magkaindi? Sapagkat ang Diyos ay Panginoon, sa kahulugan siya ang masusunod. So, ang Amabay, Panginoon, no. Ang Espiritu Santo ay Panginoon. Ang Espiritu Santo, tinawag rin Panginoon. Mapapatunayan po natin sa ating susunod pag-aaral. So, itong tatlong ito, lahat tinawag ng Panginoon. Makipatunayan po natin yan. Siguro itong mga tanong po ito, wala lang po tayong oras kasi ibibigyan natin ng panahon sa susunod na pag-aaral po natin na po. Katulad ng ating ginawa para maging mas matuon po natin ang kasagutan, maging maliwanag sa kapakinabangan nating lahat. Ako, pati kayo na nakikinig po at tumutungay sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong matiyaga at patuloy na pakikinig at panonood. Ano po. Ito po ang mga nag-comment. Oljan Ocampo, good evening po. Leonita Torreliza, nawala, lumundag. Leonita Torreliza na ibang Arabi, kada kayo amin kakabsat, ang translation, magandang gabi sa ating lahat. Kennedy Pili Gambol, magandang gabi po sa lahat. John Bautista, magandang gabi, mga kapsat, Ken Igsoon at kapatan. Tatlong salita yan. Yung salitang kakabsat, Ilocano. Yung salitang Igsoon, Bisaya. Yung salitang kapatan, Kapampangan po yun. Rafael Ortiz, good evening po sa ating lahat. God send Sumagi Alagaba. Good evening, brethren. Roy Bebs Kapili. Blessed every evening po sa lahat. So, maraming salamat po sa inyong comment. At sabi ko nga, ito po ay itong ating pag-aaral na ito. Kung gusto po niyo ng outline, ipapadala ko po sa inyo yung outline ng pag-aaral na ito.
para sa inyong kabatiran, pwede yung dagdagan sa inyong pag-aaral. Panimula po ng ating pagsusuri kung nagsisimula ating suriin ang tungkol sa tunay na Diyos. Ano po? Pero meron po itong part 2, part 3, part 4 hanggang sa matapos po natin. Maraming salamat po. Ano po? Sana po ay naging pakipakinabang po ang isang oras na ating pag-aaral. Meron pang part 2 po ito. Tutuloy po natin to para maging maliwanag po sa atin. Kasi kung mali po ang paniniwala natin sa Diyos, hindi tayo maliligtas. Kailangan tutunay at katotohanan ng ating pagkakilala sa Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, at ating mga tagapanginig. So tayo po ay maghihiwalay pansamantala sa pamagitan ng maiksing panalangin. Ang banal, kayo po ay humingi ng saklolo sa inyo, Diyos, sa mga kapatiran na sila po ay nasa ilalim ng panganib sa mga kapatid po sa bansang Ukraine na sa kasalukuyan po ay sila po ay nasa kalagayan ng digmaan. Sa mga kapatid po na may mga malubhang sakit, o Diyos, bigyan sila lakas ng kalooban, ng pananampalataya, upang kailang malabanan ang kailang kalagayan na hindi po ibinibitawan ng kailang pananampalataya sa inyo, Diyos. Gawin ninyo mga kabuti para sa kanila. Kung may kalunasan po yung Diyos, sana po yung maibigay ninyo sa kanila. At kami po inyong patawarin sa inyong mga pagkakasala. Nawa po ang mga tao po ay liwanagin nyo kailang mga kaisipan upang tanggapin nila kung ano lamang po ang katotohanan. Ang mga bagay na ito ay aming inihi sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po. Tayo po muli makikita kung lulobin ng Panginoon sa Lunes, on Monday, alas 8 po ng gabi. Stay safe. Mag-ingat pa rin po tayo. Ngayon, may imbes na anong tawag doon, yung COVID, meron pang monkeypox. Monkeypox. Anyway, kasama na po ng buhay natin sa mundo. Maraming salamat po.